So ngayon at patuloy natin ang usapan ang kwentuhan natin tungkol sa FIDOS, tungkol sa CPDEP at malinaw nang i-explain ko sa inyo. Okay? And then maliban doon, okay, syempre sa sa FIDOS at CPDEP, syempre ang OWA meron ding mga programa para naman sa mga benefits na pwede mong ma-avail na bilang isang worker. And then since kayo ay registered na sa OWA, so may mga benefits din pwede mong ma-avail after then at pamilya mo pati. Okay, pwede rin sila makapag-apply. Yung anak mo, kunyari, matalino, mataas ang grado sa eskwelahan, and then mag-college habang ikaw ay nakakontrata na. Alright? Pwede rin mag-apply ng scholarship kung mataas ang grade. Okay? At may mga requirements naman, may mga kinakailangang ipasa or a-applyan. And then, pwede rin ang kapatid mo, yung kapatid mong single, kung ikaw ay single din, okay, pwede rin sila, pwede mo rin ma-dependent, okay? O kaya, ang gagawin mo, siyempre, pagka kung ikaw ay may asawa na, at yung kapatid mo na lang ang single, okay? So, ang gagawin mo at syempre, kung sa passport mo ay same apelyido pa rin kayo, edi mag-a-apply siya at baka sakaling huwag na lang sabihin sa OWA na ikaw ay married, yung siya na lang ang single, parehas naman ang apelyido. Pero huwag na rin sabihin sa OWA na sinasabi ko sa inyo to. Okay? Ayan, siyempre, para-paraan lang yun. Ginagawa naman ng marami yan. Kaya, kahit di ko pa sinabi yun. Okay. So, kung magaling sila, o kaya yung asawa mong magaling, pwede mo rin papa-apply. Kung magaling man kahit saan siya magaling. Okay, pwede mo, kunyari, okay, pwede mo papa-apply sa training ng TESDA, sponsored by OWA. Okay. Actually, meron kayo niyan sa Xerox na hawak nyo. Meron kayong makikita dyan na, anong tawag nito? OWA Programs and Services. OWA Programs and Services. Dyan sa inyong Xerox na hawak. At mamaya, meron din akong ipi-play para at least mayroon din kayong idea. So, in case na may mga gustong mag-apply. Alright.